Makikitang patuloy na lumalapit ang mga halimaw sa depensibong harang ng Shining East, kaya agad na sinabi ng commander ng mga sundalo na huwag tigilan ang kanilang pagpapaputok. Dumating naman si Marie na may dalang mga kahon, nag-utos ang isang sundalo sa kanyang kasamahan na lagyan ng bala ang mga walang laman na chamber at magdala pa ng mas maraming bala hanggat maaari. Pagkatapos ay bigla niyang ibinagsak ang 3 kahon sa harap ng mga sundalo, na ikinagulat ng mga ito. Dahil dito, nabanggit ng isang sundalo na matatagalan sana sila kung sila mismo ang gagawa noon. Nagpasalamat naman ang isa sa tulong ni Marie. Sinabi naman ni Marie na pupunta siya sa kabilang panig upang suportahan ang iba pang mga sundalo. Habang nagmamadali siyang tumatakbo, hindi niya maiwasang mapatingin sa paligid. Naisip niya na hindi pa siya kailanman nakakita ng ganoon karaming halimaw ng sabay-sabay, iyon ang unang pagkakataon na nasaksihan niya ang ganoong tanawin. Nakikita rin niya ang lahat ng nakikipaglaban sa gitna ng kaguluhan, at umaasa siyang maayos lamang silang lahat. Samantala, isang grupo ng mga pioneer ang sumisigaw, na huwag silang sumuko at kapit lang sa linya. Agad silang sumugod at inatake ang mga halimaw, binanggit naman ng kanilang leader na kung matatalo sila roon, malalagay sa panganib ang mga mamamayang patuloy na lumilikas. Napansin naman ng ibang pioneer ang grupo ni Kay at binalaan sila na delikado kung susugod sila ng ganoon kalayo. Ngunit hindi pinansin ng Team Red ang babala, patuloy silang sumugod at tinapos ang bawat halimaw na kanilang madaanan. Nang makita yon, humanga ang mga senior pioneer, hindi na nila kailangang mag-alala dahil ang mga baguhan ngayon ay kahanga-hanga, gaya ng kanilang inaasahan. May isa pang pioneer na nagsabi kung hahayaan ba nilang malamangan sila ng mga baguhan. Kasunod noon, sabay-sabay na sumugod ang lahat ng pioneer sa gitna ng kaguluhan at mabilis na nilinis ang mga halimaw na kanilang madaanan. Sa gitna ng labanan, napatingin si Kay sa paligid, naisip niya na mas matatag ang sitwasyon ngayon kaysa sa kanyang kinatatakutan. Tumingin siya sa ibang pioneer at napagtanto niyang malaki ang naitutulong ng Radiant Corps sa pagpigil sa mga halimaw na makalusot sa pinakaunang linya ng depensa. Sinuri rin niya ang ibang bahagi ng larangan, nakita niyang halos lahat ng pioneer ay nagtipon doon at halos wala ng puwang na maaaring daanan ng mga halimaw, sa bilis ng kanilang pagkilos. Dapat ay kaya nilang mapanatili ang linya nang walang malaking problema. Pagkatapos ay tumingala siya sa isang napakalaking halimaw, doon niya napagtanto na yon ang tunay na pinakamalaking problema, ang dambuhalang nilalang na yon. Napansin niyang mabagal itong kumikilos, ngunit patuloy itong lumalapit sa lungsod, sa kasalukuyang depensa nila, wala silang sapat na lakas upang pigilan ang isang nilalang na ganoon kalaki. Umaasa si Kay na matatapos na ng mga colorist ang pakikipaglaban sa Black Hand at mabilis na makabalik. Ngunit sa sandaling yun, may isang figurang nakatayo sa ibabaw ng dambuhalang halimaw. Bigla na lamang itong tumalon pababa sa gitna ng kaguluhan, kung saan nakatayo si Kay habang nagmumuni-muni. Agad naging alerto si Kay, ramdam niyang may paparating na panganib. Maya-maya, malakas na bumagsak ang figure sa lupa at nagdulot ng matinding pagkawasak sa paligid, na kanyang ikinagulat. Nagulat din ang iba pang pioneer at nagtaka kung ano ang biglang nangyari, lalo na si Kay. Nang hamupa ang usok, hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Sa oras na yun, napagtanto nilang ang nasa kanilang harapan ay ang mismong Black Hand na nakalaban na ni Kay noon, ang Sword Demon. Tiningnan siya ng Sword Demon at sinabi na matagal na niya itong hinahanap, tinawag pa niya si Kay bilang isang susi. Nanlaki naman ang mga mata ni Kay sa pagkagulat nang makita niyang muli ang Sword Demon. Dahil sa pagdating ng Black Hand, agad na sumigaw ang isang pioneer na kailangan nilang umatras at baguhin ang kanilang linya. May isa namang nagsabi na dapat ay manatili lamang sila malapit sa forward base. Bakas ang takot sa mukha ni Kay habang natataranta naman ang iba. Alam nilang hindi nila kayang pigilan ang kalaban ng walang tulong ng mga colorist, at kung susubukan nila ay masasayang lamang ang kanilang buhay. Hinugot ng Sword Demon ang kanyang espada mula sa likuran at sinabi na habang nasa forward base ang atensyon ng lahat, ito na ang kanyang pagkakataon. Agad siyang kumilos sa napakabilis na bilis, sa pagkakataong ito, kukunin niya ang susi anuman ang mangyari. Hindi siya nagatubiling sumugod kay Kay, ngunit mas mabilis na kumilos si Red. Agad niyang naharang ang pag-atake ng Sword Demon gamit ang kanyang espada, at ikinagulat naman ng kalaban ang kanyang pagdating. Pinagsabihan ni Red ang Sword Demon at sinabing inaasahan na niya ang gagawin nito, samantala, natulala naman si Kay sa nangyari. Dagdag pa ni Red, hindi man lang nito sinubukang itago ang tunay nitong layunin. Alam niyang si Kay ang target nito, ngunit hindi niya inakalang magiging ganoon nito kalantaran, napakalinaw ng intensyon nito. Pagkatapos ay pinayuhan niya si Kay na umatras,
Masyado pang maaga para harapin ito ang mga tulad nila. Siya na muna ang haharap sa kalaban, agad namang sumang-ayon si Kay at sinabihan si Red na mag-ingat. Nainis naman ang Sword Demon dahil nakialam si Red sa kanyang plano, ngunit walang pakialam si Red sa kanyang reklamo. Dahil dito, hinugot ng Sword Demon ang kanyang espada at itinapat ito kay Red. Binanggit niya na ayos lang dahil ito na rin naman ang oras para tapusin siya rito. Napansin ni Red ang espada ng Sword Demon at agad niyang nakilala na isa itong ancient relic. Nagtaka siya kung saan ito nakuha ang ganoong bagay. Gayunpaman, alam niyang ang sandatang yun ay maaaring magdulot ng problema. Naglabas ng matinding aura ang dalawa. Hinigpitan ni Red ang pagkakahawak sa kanyang espada habang minamasdan ng Sword Demon. Alam niyang kailangan niyang maging seryoso laban sa kalabang may hawak ng ganoong sandata. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nagsimula ang matinding labanan. Makikita ang nagbabangga ang alon ng enerhiya mula sa kanilang mga espada habang unti-unting lumalayo ang Team Red mula sa lugar. Sa gitna ng kanilang pagtakbo, napalingon si Kay dahil sa pag-aalala. Napatanong siya kung magiging maayos ba ang kanilang pinuno. Pinagsabihan naman siya ni Gale at tinanong kung sino ba talaga ang pinag-aalala niya. Binanggit naman ni Ellie na baka makasagabal lamang sila kung mananatili sila roon. Napansin din niyang umusad na ang linya sa unahan kaya kailangan nilang sumama sa iba. Bigla namang napahinto ang tatlo nang makarinig sila ng kakaibang tunog. Hindi nila alam na sa likod nila si Viper na kumakanta. Habang patuloy na umaangat ang alikabok sa paligid, nagtaka sila kung saan nanggagaling ang tunog na yon. Napalingon sila sa unahan at nakita nilang tumatawa si Viper. Nagtataka siya kung bakit bigla na lamang sumulpot ang Sword Demon doon, ngunit sa tingin niya ay halata na ang dahilan. Naisip niya kung anong klaseng malaking lihim ang itinatago sa depensibong harang na iyon upang maging ganoon katigas ang ulo ng lahat sa pagprotekta rito. Kasama niya ang kanyang kapatid na nakahawak sa kanya. Napatanong siya sa sarili kung bakit sila nababahala at itinatago pa nila yun hanggang ngayon. Tinawag niya ang Sword Demon na isang tanga sabay tumawa. Napagtanto ni Viper na si Kay ang susi, binanggit pa niya na kung ginawa ni Red ang lahat upang protektahan ito, tiyak na mahalaga talaga siya. Nang masilayan ni Kay ang bagong dating, doon niya napagtanto na isa rin itong miyembro ng Black Hand. Agad naging alerto ang grupo at hinugot nila ang kanilang mga espada. Alam nilang ito na marahil ang pinakamasamang posibleng sitwasyon, wala na silang pagkakataong tumakas, ang tanging magagawa nila ay magtulungan. Sinabi ni Ellie na kailangan nilang magtagal hanggat kaya nila hanggang sa makarating si Red. Walang magawa ang Team Red kundi harapin ang kalaban. Pinagsabihan naman sila ni Viper na kahit ang kahanga-hanga nilang pinuno ay hindi kayang protektahan sila sa lahat ng oras. Pagkatapos ay sumugod siya sa tatlo at sinabi sa kanyang kapatid na ang susi ay magiging kanila na. Nanlaki naman ang mga mata ni Kay nang mapagtanto niyang siya ang direktang target. Buong lakas siyang sinuntok ni Viper. Ngunit nagawa niya itong harangan gamit ang kanyang sandata, dahil sa lakas ng impact, nagliparan ang mga bato sa paligid. Nagkaroon din ng malaking pinsala sa lugar dahil sa matinding puwersa. Bakas sa mukha ni Kay ang pagkabahala habang sinasalag niya ang pag-atake. Ramdam niya ang napakabigat na puwersa ng kanyang kalaban. Agad namang kumilos si Ellie at umatake mula sa likuran ni Viper habang sinasabing lumayo ito kay Kay. Kasabay nito, umatake rin si Gale mula sa kabilang direksyon gamit ang kanyang espada. Sabay silang nagpakawala ng mabilis na hiwa na tumama kay Viper. Ngunit nanlaki ang kanilang mga mata nang makita nilang nakatayo lamang ito at hindi man lang gumalaw sa kabila ng kanilang mga pag-atake. Umatras si Kay upang magkaroon ng distansya sa pagitan nila. Pinagsabihan niya ang kanyang mga kasama na huwag nilang pansinin yun at ipagpatuloy lamang ang pag-atake. Dagdag pa niya, kung pababayaan nila ito, mabilis lamang itong gagaling. Dahil dito, sabay-sabay silang sumugod at nagpakawala ng sunod-sunod na hiwa upang hindi makabawi ang kanilang kalaban. Ngunit habang ginagawa nila yon, pinagpawisan si Kay sa kaba nang mapansin niyang hindi man lang lumalaban si Viper. Nanatili lamang itong nakatayo sa kanyang pwesto habang tinatanggap ang lahat ng kanilang pag-atake. Napansin din niya ang kapatid ni Viper na nakaupo lamang sa gilid. Napaisip siya kung sino ito at kung bakit tila wala itong pakialam sa nangyayari. Bigla siyang kinausap ni Viper, kung iyan na lang ang antas niya. Napaka-boring naman ang laban na ito. Huwag niyang sabihing mamamatay sila ng ganoon kadali. Tahimik lamang si Kay habang sinusuri ang sitwasyon. Pagkatapos ay biglang sinabi ni Viper, na ubos na ang kanilang oras. Sa isang iglap, may berdeng kulay na kumapit sa kanilang mga espada at katawan. Ipinaliwanag niya na hindi sila mga robot na walang personalidad, kaya hindi sapat ang ganoon kaliit na bagay upang ilarawan sila.
Pagkatapos, ang berdeng kulay ay biglang pumasok sa kanilang mga katawan. Nagulat silang lahat at napaubo habang nararamdaman ang kakaibang epekto nito. Sa sandaling yun, naglabas si Viper ng isang nakakatakot na aura na bumalot sa paligid. Naguguluhan sina Gale at Ellie sa nangyayari sa kanilang mga katawan habang nagsisimula silang manginig, na parabang nalason. Itinaas ni Viper ang kanyang kamay habang umilipad ang mga kulay sa paligid. Tumawa siya at sinabi kung ano sa tingin nila ang nangyari, sila mismo ang lumapit sa kanya na parang mga gamo-gamong sumusugod sa apoy, hindi nila namalayang nahuli na ang lahat. Pagkatapos ay ngumiti siya ng mas malawak, dahil sa oras na ito, naging adik na sila sa kanyang kulay at para na silang mga puppet ngayon, pinagsabihan niya sila na dapat ay naging mas maingat sila, dahil hindi nila malalaman ang bagay na ito hanggat hindi sila nagkakaganyan. Ipinaliwanag niya na kaya nilang hawakan ang laso ng kanyang nakakabatang kapatid ang parehong kalayaan at kamatayan, sabay niyang binanggit ang epekto nito, na maaaring maging isang kalamidad at takot para sa kanila. Ngunit isang uri ng banal na proteksyon para sa taong yun, gayunpaman, sa huli ay umubo pa rin siya ng dugo at bumagsak sa sahig. Habang mamamatay silang lahat, nagkaroon lang siya ng magandang maliit na tawanan, na putol ang kanyang sinasabi nang biglang lumapit si Kay sa kanyang kasamahan, hinawakan niya ito sa balikat, at hinigop niya ang laso na kumakalat sa katawan ni Gale at Ellie. Nagulat si Ellie nang maramdaman niya ang ginhawa sa kanyang katawan. Napatulala naman si Viper at hindi makapaniwala nang makita niyang gumaling na ang dalawa sa lason. Tinanong niya si Kay kung ano ang kanyang ginawa, napangiti namang humanga si Kay sa paghawak niya ng lason, ngunit pinagsabihan niya ito na ang kapangyarihan ay nagmumula pa rin sa kulay. Idinagdag pa niya na hindi niya alam kung gaano kahanga-hanga ang mga lason ni Viper, pero mukhang hindi ito epektibo sa kanya. Habang pinagmamasdan ni Viper ang nangyayari, hindi siya makapaniwala na kayang ma-absorb ni Kay ang kulay. Gamulo ang kanyang isipan, kung yun ba ang kapangyarihan ng witch, o siya na kaya ang susunod na magiging witch. Hindi niya masabi kung ano na talaga ang nangyayari. Tiningnan niya si Kay ng maigi at napatanong sa sarili kung nakaligtas bang maayos ang babaeng tumatakas noon. Gumugulo sa kanya ang kakaibang madilim na aura na nagmumula kay Kay mula kanina. Parang nakakita siya ng demonyo sa gitna ng lungsod. Napagtanto niya na hindi niya natapos ang witch, naging katulad na rin ito ng uri ng kanyang kapangyarihan, at inisip niya na si Kay ay gumagamit ng isang purong itim na kapangyarihan. Napakagat siya sa kanyang ngipin habang sinusuri ang nangyari na ang kanilang uri ay hindi naman ganoon kaitim, kaya napatanong siya kung ano ang koneksyon ni Kay sa witch. Ginigiit niya sa kanyang sarili na kahit ano paman, walang saysay na isipin ang kalokohang ito, sa huli, ang kapangyarihan na kailangan nila ay tama, at gamit ang kapangyarihan na yun, makukuha niya ang kanyang gusto, aangkinin niya ito kahit ano pa mangyari. Matapos suriin ang lahat, biglang naglabas si Viper ng isang matinding aura na kumalat sa paligid. Naging alerto ang tatlo, nababahala si Gale, pakiramdam niya ay kaya silang pasubugin ng kalaban anumang oras, samantala, nagpasalamat si Ellie kay Kay dahil nawala na ang lason sa kanyang katawan, pero mukhang nasa masama pa rin silang sitwasyon. Habang patuloy ang labanan ni Red at ang Sword Demon, pinagsabihan ni Kay ang kanyang mga kasamahan na huwag maging sentimental. Wala silang oras para makipag-usap sa isa't isa, hindi sila agad mamamatay kapag nalason lang sila basta't patuloy niyang ito ay ina-absorb para ma-neutralize ang kakayahang yun. Ibig sabihin, kaya nila ito. Nang marinig ito, ngumiti si Viper habang tinanong niya si Kay kung hindi ba niya nakikita ang nasa harapan niya, mga simpleng bagay lang daw yun. Pero ang tunay na tanong, kung anong uri ng tigre ang kanyang kakalabanin ngayon. Matapos sabihin ito, agad sumugod si Viper nang napakabilis habang hinihamon si Kay, tinutukoy kung kaya niya itong tiisin, nagulat si Kay nang nasa harapan na niya agad si Viper. Hindi siya makapaniwala sa bilis, wala na siyang oras para makaiwas, at nataman siya ng pag-atake ni Viper at napaatras sa tindi ng tama. Hindi man siya binigyan ng pagkakataon, muli itong sumugod si Viper at nagpakawala ng sunod-sunod na malalakas na pag-atake habang walang nagawa si Kay kundi harangin ang mga ito. Hindi siya makapaniwala, habang sinasangga ang bawat tama, inisip niya na nakakabaliw ang bilis ni Viper at mas malakas pa siya kaysa dati. Kahit ginamit niya ang chroma para sa depensa, lantad pa rin niya ang bigat ng bawat atake. Nabahala niyang inisip na siya lang ang walang humpay na tina-target ng kalaban, halos hindi niya kayang harangan ang mga atake, lalo na ang mag-counter-attack. Dahil sa nangyari, nagawang maliitin ni Viper si Kay. Tinanong niya kung sa tingin ba niya ay magbabago ang sitwasyon dahil lang hindi gumagana ang lason sa kanya, kahit masipsip niya ang lason o hindi. Kaya pa rin siyang durugin gamit ang hilaw na kapangyarihan,
Anong silbi raw ang nakakainis na kakayahan ni Kay kung ganito naman siya kawawa sa laban? Biglang lumipad ang isang pag-atake sa hangin at tumama ng direkta kay Viper, ikinagulat nito ang lahat. Si Gale pala ang gumawa noon, galit niyang sinabihan ang kalaban na walang hiya, at tinanong kung hindi ba sila dapat na maging karapat-dapat na makalaban niya. Sa sandaling yun, naghanda na rin si Ellie sa kanyang pag-atake, binalaan niya si Kay na mag-ingat, at sinabihan ito na bibigyan niya ito ng kaunting oras. Kasabay nito, ginamit niya ang kanyang kapangyarihang Frost Wall, lumipad ang isang alimpuyo ng yelo na umiikot patungo kay Viper, at ginamit din niya ang kanyang triple layer upang makagawa ng isang matigas na harang na yelo sa paligid habang bumuo ito ng isang globo na yelo. Matapos gawin ito ni Ellie, pinagsabihan niya si Kay na umatras na agad habang kaya pa. Nagpasalamat naman si Kay sa ginawa niya, muntikan na siyang mapahamak. Habang pinagmamasdan nila ang malaking globo ng yelo sa kanilang harapan, sinabi ni Ellie na ang harang ay hindi tatagal. Masyadong malakas si Viper, wala silang paraan para harapin siya ng tuwiran, samantala sa oras na yun ay unti-unti nang nabibiyak ang harang na yelo. Naisip ni Ellie na masyadong nakakabaliw ang kapangyarihan ni Viper, kung hinarap lang sila nito ng maayos, madudurog na sila sa mga piraso. At kung susubukan nilang umatake ng walang ingat, maaari pa silang malason sa bandang huli. Kung hindi pinawi ni Kay ang lason sa kanilang katawan, hindi na sana sila makakapaglaban ngayon. Habang nagre-replenish si Ellie sa kanyang nawalang kulay, bigla namang pinaalala ni Gale kay Kay ang isang bagay mula noong nagsasanay sila, nung ipinalabas ni Kay ang kanyang dilaw na kapangyarihang kumikidlat na lakas, doon na unawaan ni Kay na pwede niyang gamitin yun. Ngunit nag-alinlangan siya, hindi pa rin siya sanay sa kakayahang yun, kaya kailangan niya ng kaunting oras para mag-focus. Sinabi naman ni Gale na mula sa kinatatayuan nila, wala silang ibang mapagpipilian, kailangan nilang harangan ang babaeng yun. Sinabihan niya si Kay na maghanda ng mabilis. Napalingon ang dalawa sa kanya. Sinabi ni Ellie na bibigyan nila si Kay ng maraming oras hanggat kaya nila, ang kailangan lang niya ay mag-focus sa pag-iipon ng kapangyarihang yun. Naghanda na ang dalawa para sa matinding laban. Pinagsabihan ni Gale si Kay na bilisan at tapusin ng agad bago pa sila mamatay lahat. Habang sinasabi ito, nagsimula na siyang mag-ipon ng kapangyarihan.